Huwag Nagbabawal ang mga pulis. public safety sa kapal. Major Ines, magandang umaga po sa inyo lahat. Major Ines, good morning. Yes, Sir Ben, mula po sa Timbulan ng Layat, Diwang Takila, magpala at kalmadong umaga po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugay sa inyong programa. Okay, sige. Nakalive po tayo sa IBC TV 13, ganun din po sa CLTV 36. Colonel, Major, nakaabot na po ba yung insidente rito, pambubugbog daw ng isang police daw dyan sa May Tondo, sa isang minor de edad na 15 years old na ang suspect rito, Major Patrick Rodriguez. Meron po ba kayo naka-assign na police dyan sa inyong distrito na pangalan na Police Major Patrick Rodriguez? Yes, Sir Ben, nalaman natin yan doon sa staff nyo. Colonel ba to? Colonel ba to? Parang Police Colonel Patrick Rodriguez ata sa DPHAS MPD? Major po. Major siya. Okay. So, Sir Ben, opo. ano pang ibig sabihin ng DPHAS? Ano po yan, sir? Police Major po yan. Kaya nga, anong ibig sabihin ng DPHAS MPD? Anong ibig sabihin? Department? Yun po yung District Personnel Holding and Accounting Section. Ayun, Sir okay. Ben, nalaman din natin yan kasi nga tinatanong ko kung hindi ako pamilyar dito sa opisyal natin na ito. Pero pina-check po natin dito sa ating diwan at nalaman po natin nakaka-assign niya lang po rito kahapon. Diyan sa inyo. From Okay. Northern Police District po. From Northern Police, ka-assign lang po siya. Nalaman po natin yung initial information dyan tungkol po doon sa narireklamo sa kanya. Ang sa atin po dito, bukas po yung ating pamunuan. Pwede po siyang pumunta rito sa ating Women's and Children Concern Alright. section para po makunan siya ng statement at saka yung complaint niya po. Okay. So, Major, okay, I know exactly yung process kung paano gawin, ano? We've worked with the police ever since 2002. Marami na po kaming MPD, kung sino mga district director, even now, the generals, pati mga chief PNP, regional director, district directors, marami pa na po, ano? So we know exactly the process. You don't have to walk me through on that aspect. When people come to us, we mean business. We say what we say and we see what we're saying. So dito po sa nakikita po namin, ano pong mali sa nakita po natin sistema? Parang ang barangay daw ata pinag-aayos sa isang bagay na pambubugbog ng isang man in uniform sa isang 15 years old na ang barangay ata mukhang tatanga-tanga pinag-aayos. Ano bang ibig sabihin doon? Di ba dapat nagre-report agad? Protektado ang minor de edad sa estado ng estado pagdating doon sa pangmarahas na ginagawa ng ating mga law enforcers, particular law enforcers, police, at nakikinig po sa atin yung Social Welfare and Development, nakikinig din po sa ating yung DILG. Ngayon, gusto ko lang po maintindihan. Instead of you telling us exactly yung proseso, it's not the question of the process, ano po ang solusyon na magagawa po ninyo rito in order for us to give justice dito sa bata na to dahil protektado ng batas. I'm not saying guilty po yung iyong police, pero you know the process. What should we do? Yes, sir. Maraming salamat doon. We are protector of the weak and defender of innocent. Kung meron pong paglabag sa aming hanay, hindi po natin kinikibit balikat yan at hindi natin ito tolerate yan. Okay. Ang sa atin po dito, kung may pagkakataon po yung ating narireklamo, bukas po yung pamunuan po ng Manila Police District. Well, I'll tell you, I will cut you there, Major. Bukas din ang aming tanggapan, kaya pumunta na po sa amin dito because you guys, I'm saying, kung sa barangay decided to make this na pag-ayusin sila, I'm already telling you, I'm not asking your help. I'm already bringing this to your attention because we can bring this to the higher up. Above MPD, regional director sa NCRPO, or even doon sa sinasabing IAS, even to the office of the chief PNP, we have access. When we see dito sa sinasabi natin injustice, especially doon sa karapatan ng mga bata, if you guys are serve and protect, I want to say exactly yung gusto kong sabihin sa inyo kasi you teach me the process. Ako po, ano po ang mali dito sa nakikita nyo? Instead of you telling us na kinukuha mo na yung sumbong ihawak na po namin mag-iimbestiga na po kami Para naman sir, sabihin mo hindi po kami pulis, kaya lang kami po, we're the program, hindi lang kami programa, advocate po ako, anti-crime po ako Anti-crime? Sir Ben, naniniwala po ako doon. O kaya nga sir, ano po ang mali sa nakikita ninyo rito na bakit po hindi natin makita yung pulis ninyo para, the first thing you should do is to ask your police kung totoo ba to, the suspect, the respondent. That's what I want to hear from you. Kung nakaabot na po sa inyo, you should have talked to the suspect man dito, kung yung respondent. Di ba dapat?
Ben, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon sa... Yeah, I'll give you. Yan. Go ahead. Ah, Yeah, go ahead. Una po, sabi ko nga po kanina, nabanggit ko sa inyo, ito pong pulis na ito ay kaka-assign lang sa atin. Kahapon lang po ito. At nalaman ko lang din po yan sa staff nyo. At ginawa ko po yung paraan na mahanap natin kung talagang dito po talaga naka-assign sa Manila Police District. At nalaman nga po natin, dahil nga po kaka-assign lang po siya, wala pa po siyang assignment nandun sa admin holding section. At kung po magpapile po ng kaso yun at hinihintay po natin yung ating complainant, pumunta po siya dito sa amin at yung ating immediate action taken, makikita niyo po dyan. At yun naman po yung inihiling natin dyan. At kung sakali po, makikita po natin na meron po talagang higting bigat yung kanyang reklamo, dadalhin po natin yan sa tanggapan ng Taga-Unsig sa lungsod ng Maynila. At hindi lamang po yun, kaakibat din po nun yung kasong administratibo laban dito sa polis na ito. Okay. I believe you're talking about the process. So, ibig mo sabihin, you're gonna take it from here. So, in other words, hindi na kami mag-iimbestiga. Yan po, kailangan po natin magpunta rito yung complainant. Okay, ganito kaya, hahamunin kita. Pupunta ako dyan, sama yung victim, iharap mo sa akin yung police mo. How's that? Sir, And I will call the NCRPO that I'm going there, Yes, po. and I will just I want you to sit down in front of us, and then I will talk to this person, of course, minor to, nakikinig yung DSWD ngayon. Nakikinig din yung legal officer ng DILG NCR. So I'm telling you. po tayo, So, sir, sandali. I'm not here to engage debate with you. I'm here to solve the problem. Do not talk to me about the process. Do not teach me because I know. Because I know the process. Alam niyo po yung proseso. O kaya nga, but you keep on talking to me about dalhin dito. Ako, nag-iimbestiga na kami. Are you saying that we're not doing our job? Let us do our job first bago sa inyo kasi kami, we're the fourth estate. Titingnan po namin kung oversight. Kaya pa na po Sir, this is not about you and me. This is about the process. Totoo po yun. Kaya nga, this is not between you and me. I'm not debating you. I'm walking you through the process kasi may proseso rin kami. We're the fourth estate to cover. Major, stop. Apo. Take two ka na sa amin, especially yung hindi mo pag-amin dun sa aming segment na sinasabi mo you're doing the right job and everybody's saying yung nakulong, yung pinapress ko ninyo, ikaw yung spokesperson, nagsalita eh. So hindi pa tayo tapos doon. Ito na naman ang process mo. Nakita ng ibang mga legal experts sa ginawa mo. You didn't do a good job doon sa umpisang pagkakulong na, na sa segment namin. Yung nakulong na segment na yun, yung complainant, nung nakulong, ang sinabi mo, tama yung trabaho ninyo. Tamang ginawa ninyo, injustice. So, itong gusto ko lang maintindihan mo para lahat, ano? Okay. Si Attorney Batas Mauricio, para marinig, legal, ito po, matagal na po ito. Attorney Batas Mauricio, go ahead. Good morning. Attorney? Nasa telepono ba natin? Nawala. Okay. Itong ginagawa natin muna, Carl, ano? We're keeping tack, hindi tayo naglalagay ng listahan dito. What we want is a process na gusto natin maging malinaw, walk through natin dito, hindi yung basta sasabihin, hindi, dalhin mo rito, mag-iimbestiga kami. Hindi, dalhin mo rito. No. Sa linya ng telepono, kung yan, andyan na ba si Attorney Batas? Attorney Batas, good morning. Good morning po muli, Ginoong Ben Tulfo. Siguro naman. Am I coming clear? Yes. Narinig mo naman siguro, Attorney Batas, kung ano mga dito, yung discussion. What do you think? Opo, ang akin pong nakikita dito, kung ito pong ating panauhing police major is the immediate supervisor or superior officer noong pong nanapak ng 15 taong gulang na minor de edad, meron po kaagad siyang kapangyarihan, patay po first sa Civil Service Rules and Regulations, kung saan kasama po ang kapulisan natin doon sa tinatawag na government bureaucracy na nasasakupan yan. And second, doon po sa Ombudsman Act, nakalagay po dyan yung kanyang kapangyarihan. Nawawala. Medyo nawawala. Attorney? Pwede po siya. Nawawala-wala po kay Attorney, ha? Attorney? Importante itong sinasabi ni Attorney. Ang po. Okay, medyo balikan kayo natin. Attorney? Wala po ba? Medyo nawawala-wala ka, Attorney. Ano, are you mobile or something like that? Yeah, I am actually nakatigil po ako ngayon dito sa Romulo Boulevard sa Tarlac.
Okay. Ayan. Okay, sige, attorney. Can I Yan, okay na, okay continue na. now? Continue, attorney, kasi Alright, importante yung maraming sinasabi ninyo, attorney. The process, kasi kami, attorney, ano nakikita mong mali dito, attorney? Ang nakikita ko pong mali ay yung pong hindi kaagad kumilos ito pong ating panauhin para magkaroon ng pagpapakita na kanyang ginamit ng kanyang kapangyarihan bilang superior officer. Binabanggit po natin sa ilalim ng Civil Service Rules and Regulations, sa ilalim ng Ombudsman Act, nakalagay po dyan ang kanyang kapangyarihan bilang punong opisyal ng isang kanyang nasasakupan na mabigat ang ebidensya ng pagkakamali o paggawa ng krimen, karapatan po siyang magpataw agad ng preventive suspension. Nasa kanyang diskresyon kung ito'y sususpindihin na niya kagad sa loob ng 70 araw, yung maximum, or sa isang mas maliit na panahon habang sila po ay nag-iimbestiga at nagdadagdag ng kaukulang ebidensya. Yun po dapat ang ginagawa kaagad. Kasi kung hindi po ganun, Ginoong Bentulfo, mga kababayan, yung po mga kapulisan, makikita po natin, parang tayo-tayo system, fraternity ang mangyayari, na kung sila-sila ang may pagkakamali, okay lang. Pero pagka ibang tao, mga ordinaryong mamamayan, nakadiin po agad ang kaparusahan ng mga kapulisan. Ginoong Bentulfo. Okay, anyway, pasagutin natin sa Police Major Ines. Ayan, nagsasalita na, legal na rin, nakakaintindi. Sagot niyo po, Attorney Major. Yes, una-una magandang umaga po kay Attorney Batas Mauricio. Gusto ko lang ba alam kay Attorney Mauricio na ito pong pulis na ito ay kaka-assign lang po sa Manila Police District from Northern Police District. At yun naman po ang inihigo kay Sir Ben kanina, kung meron pong nagre-reklamo, maaari po nating papuntahin dito at makuna namin siya ng statement para po makapag-file siya ng kasong kriminal. At nabanggit ko rin po, kung makakakita po ng higting bigat, ay dadalhin po ito sa tanggapan ng Taga-Usig sa lungsod ng Maynila. Kaakibat na rin po rito yung kasong administratibo. Hindi ko po siya direktang tao. Ako po ay spokesperson po ng Manila Police District. At ako lang po ay natanong na sagutin po itong mga katanungan na ito at magbigay lang po ng impormasyon tungkol po sa taong ito. Well, ako naman magsasabi po sa iyo, Police Major, you're inviting people to go to your office, but at the same time, you're not really telling us kung anong mali na ginawa doon sa barangay pa lang, na ang barangay pinag-aayos yung police major na naka-assign sa inyo at yung minor de edad. Yung tanong ko roon, attorney... Ben, ngayon ko lang po na rin nalaman yan na nandun po sa barangay yung kanilang pong pagdinig. Ang nabanggit lang po sa atin, tinatanong po sa atin kung dito na naka-assign ito po nga nasabi po nga opisyal. At ang nabanggit ko po sa inyo, galing po siya ng Northern Police District. At kaka-assign lang po rito sa atin kahapon. Kaya wala pa po siyang unit na hinahawakan ngayon. At wala pa rin po siyang assignment. Okay. Yung binabanggit ko. All right, that's fine. That's fine. Well, let's move forward. Meron daw pong CCTV ang computer shop na nakita po sa pananakit umano ng police major doon sa bata. Bakit hindi po natin makuha yun doon? Siguro baka pwede nyo pong tawagin yung barangay chairman. Matawagan ba natin barangay chairman dito para sabihin doon sa barangay chairman na i-surrender yung kopya ng CCTV para makita. Mahalaga yun eh. Kasi yun, nakita raw sa CCTV sa harap ng computer shop ng pambubugbog. Yung sinasabing panggulpe din sa tagiliran, hindi pa sinusurrender ng barangay dahil gusto na mag-ayos ata. Ano sa palagay mo, mali doon, Major? Tama po kayo, Sir Ben. Makakatulong sa atin yung kuha ng CCTV para doon sa ating pag-iimbestiga. At kung mabibigay sa atin yan ng barangay na nakakasakop doon, much better po. Kasi hahawakan po, gagamitin po nating ebidensya yan at titignan po natin yung CCTV na yan. Kung yan po ba ay kopya ng barangay o kopya po ng pribadong individual. At kung kopya man po ng pribadong individual yan, pakikiusapan po natin yan, Sir Ben, na bigyan tayo ng kopya. Okay. Po dito sa proseso ng pag-iimbestiga natin. Paano, Major, kung binigyan ng kopya pero parang ayaw ilabas ng barangay chairman, umano, di ba obstruction of justice to? Anybody can answer this. Attorney Batas Mauricio o your Major. Dyan, na kung sakali po na mahahawakan na po namin yung kaso, lahat po gagawin natin dyan para malaman natin. Pabigyan po ng justisya itong ating nagreklamo kung talagang higting bigat ito. Let me repeat my question, Major. Kung sakaling mapatunayan namin na tinatago ng barangay chairman yung video na ayaw ibigay na hinihingi ng itong mga magulang para part of the evidence at ayaw ibigay ng barangay chairman, would you consider it obstruction of justice? Titignan po, Sir Ben. Titignan natin. Well, okay. You're not answering. You're playing safe. Attorney Batas Mauricio,
Kung sakaling mapatunayan namin na ang barangay chairman ayaw ibigay yung CCTV dahil gusto niya mag-ayos muna doon, alam niyo, physical injury to attorney, ano? Do you think may play dito ang barangay like obstruction of justice? Pwedeng masampa ng ganyan dahil ayaw ibigay kasi yung gusto niya ata pag ayusin, wala naman nangyayari. Attorney. Tama po kayo. Obstruction of justice, yan po ay pagpigil sa malayang pagdaloy ng sistema ng katarungan. At pinaparusahan po yan, hindi lamang po parusang kriminal dahil yan po ituturing na krimen, yung pong obstruction of justice. At karagdagan po dyan, graft and corruption po yan may tuturing katiwalian sa ilalim ng Republic Act 3019. Pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala doon po sa menor de edad na nabugbog, na nakunan ng video tapos pinagkakait ng ebidensya, at pagbibigay ng hindi makatwirang pabor doon naman po sa police major na sangkot. So, maliwanag. Okay, kaya namin... problema ni Kapitan John. Okay. Yes, opo. Doon pa lang, pinapresenta ko na kay Major because they can do, siguro, to start the investigation instead of going to the headquarters. Rather, isummon niya yung barangay chairman, is in the possession of the copy of that CCTV video na nagpapatunay ni binugbog, nakita raw na walang katuturan pagbubugbog, panggulpi sa tagiliran sa minor de edad. Why can't the police do that, attorney? Again, you can answer this, Police Major Ines. Why can't you do the fact-finding or sinasabing motopropyo na lang, parang i-initiate nyo na lang in fairness kasi protektado ng itong minor de edad ng ating Estado, DSWD, nakikinig natin sa ngayon, nakikinig din yung DILG. What do you think, Major Ines? Tama po kayo doon sa tinura nyo na yan, lahat po yung gagawin natin. Kung yung CCTV na hawak po ng ating barangay, kanila po yan, dapat po ibigay nila yan para po mag-register. Hindi po pag-aari ng barangay, sinorender po ng may-ari ng ng may-ari ng CCTV sa barangay. Ang barangay po, tinatago niya. Siguro ikaw, Police Major Ines, pwede mong tawagan, sabihin mo, tumawag na rito ang bitag to surrender it so you can start the investigation or we can go there to investigate. Gagawa kami ng aming, the same investigation na ginagawa namin, the investigative media. Iba po yung aming sistema, iba po yung law enforcement ninyo. Mayroon kaming oversight to find out kung anong maling ginagawa nyo, anong mali rin ng barangay. Kasi Fourth Estate po kami. Hindi po kami yung reporter na nagre-report, nagsasalita. Hindi po kami mga vlogger. Iba po si Ben Tulfo. So nagpapasabi na po ako sa inyo. Si Bitag, iba po. Ano? Attorney, ano sa palagay mo? Can we start this? Opo. Maliwanag naman po dahil yan pong CCTV na yan, tama po si Major kanina, hindi po personal na pag-aari ng barangay captain, ipinagkatiwala po sa kanya upang gamitin ebidensya. At hindi niya pwedeng gamitin yan bilang instrumento ng paghahanap ng pag-aareglo. Una, hindi po na-areglo yung kaso ng pagmamalupit sa bata, Ginoong Ben Tulfo. Yan po yung pinagbabawal ng batas kasi nga po, yung interest ng kabataan, yan po ay pinakamataas na interest na gustong proteksyonan ng ating mga umiiral na batas sa kasalukuyan. Republic Act 7610, PD 603 at ang iba't iba pang mga batas na kinalaman sa mga kabataan. So, dito po sa akin pong panukala, pwede naman pong mag-umpisa kaagad ang kapulisan mag-imbestiga. Kaya dumating na o hindi pa yung pong complainant, yung pong bata na minor de edad o sino man sa kanyang mga kamag-anak. Dito lang po, nag-umpisa na investigasyon dito po sa help desk Ipabitag Mo, kasabay na po dito yung Ipabitag Mo Incorporated, yung non-governmental organization na gumagawa po ng pag-aaral sa mga ganitong pagbabago sa ating mga batas. May sapat na po yan maging umpisa ng formal na investigasyon at pagkakaroon ng paglikom ng iba pang ebidensya, iba pang katibayan, at pagkatapos agaran referral na po yan sa appropriate government agencies katulad po ng City Prosecutor of Manila, Ginoong Ben Tulfo. Okay. Attorney, may gusto lang akong tanungin, no? Kasi ito yung statement actually ng barangay captain na kung saan sinubukan natin ito tawagan pero hindi raw siya makasagot dahil busy daw lahat ng barangay ngayon. Yun ang kanya naging sagot, attorney. Yan ang una niyang statement. Ngayon, meron din kaming prior information na tinawagan ng aming staff itong kapitan. Ngayon, ang sabi na lang niya regarding sa issue, he refuses to give his comment. No comment. The said situation about sa CCTV and all the said issue. Pero naghihiring sila pero he refuses to talk about it daw. Samantalang yung mismong tao na complainant nila nandito sa atin. Anong masasabi natin dyan, Attorney Batas?
maliwanag po na bahagi po yan, again, ng pagpipigil sa pagdaloy, malayang pagdaloy ng sistema ng katarungan. Obstruction of justice din po yan. Bakit po obstruction of justice? Official po siya ng tama. gobyerno. Pinagkatiwalaan po siya ng ebidensya dahil sa kanyang posisyon bilang barangay captain. Pagkatapos ngayon, ayaw niyang magbigay ng pagpapaliwanag kung paano umiiral ang sistema ng katarungan doon sa kanilang lugar. Yan po ay pagpipigil sa karapatan ng mga mamamayan, lalo na po ng Fourth Estate, na magkaroon ng paunang kaalaman dito po sa mga pangyayaring itinuturing na krimen. So, ang dami pong paglabag ni Kapitan dyan at maaari pong yun ang dahilan kaya ayaw niyang humarap Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Ben Tulfo. Yan po'y pagtakas sa kanyang tungkulin. Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Alright. Sige, Attorney, with that said, kausapin lang din namin ngayon ang isa sa mga representative ng DALG, legal officer ng DALG NCR, si Attorney Jeremiah Salamero. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, sir. Kumusta po kayo? Masaya ako. Nandito ako ulit. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Yes, sir. For this time, sir, ano pong maitutulong ng aming opisina on this matter? Attorney, yung concern kasi namin, yung naging process ng barangay ng pag-handle sa ganitong klaseng problema. First issue, it came to our attention na nababanggit na itong kapitan is in possession of the said CCTV of the said incident. Ngayon, nire-request ng ating complainant dito sa mismong barangay ayaw ibigay. Ngayon, meron din daw parang meddling or specific instructions sa barangay na hindi po pwede galawin ng itong mismong complainant itong kapitbahay at hingiin yung CCTV. And also as well, dito sa pambubugbog, yun, another issue also as well, idinaan pa sa hearing. Imbis na inassist to file a said case dun sa ating vowsy ng police. Kasi police matter na yan kung pambubugbog. Hindi na po yan a regular mediation dito sa ating barangay. Ano po masasagot ng ating DALG dito? Tsaka ayaw din sumagot. Ayaw din magbigay ng statement. Oo. Sir, dagdag information lang in addition dun sa mga nabanggit nila Attorney Batas. Kapag ang isang government official kasi ang nag-commit ng isang wrong or ng offense, liable siya for three. Meron tayong threefold liability rule. Pwede siya maging liable criminally, civilly. Pangatlo, pwedeng mag-file ng administrative complaint against that hearing government official. Okay. So, in the case po halimbawa ng isang police officer na nag-commit ng isang offense against a minor, tatlong offenses yung nagawa niya. Tatlong liabilities to. Okay. So, pagdating sa barangay level, usually ho kasi kung idinadaan yan sa lupon under the Katarungan Pambarangay Law, yung criminal aspect and civil aspect, minsan nagiging subject siya to compromise. However, with regard to administrative liability, siyempre dahil government official siya, it's up to the PNP, for instance, kung anong magiging action niya against that hearing police officer. Yeah. So, in this particular case, kung talagang may misconduct on the part ng PNP, hindi siya pwedeng i-subject to compromise. Kasi ang pinag-uusapan natin dito is yung professional So, to clarify lang, performance niya. Attorney, sorry, yung compromise meaning mediation at hearing sa barangay. Tama po ba? Oo. Okay. Yung sa barangay kasi, sir, usually, ang kino-cover ng Katarungan Pambarangay natin is yung criminal aspect and civil aspect. However, hindi lahat ay dapat dumaan sa barangay. Like for instance, kung halimbawa ang offense ay child abuse nga, most likely more than a year. Kasi sir, ang mga dumadaan lang ng barangay under the Katarungan Pambarangay Law, yung mga offenses na punishable, not exceeding 5,000 pesos na fine, or yung imprisonment not more than a year. Okay. So kung child abuse sa pagkakaalam ko, more than a year yung penalty of imprisonment. So obviously, hindi dapat yan dumaan sa barangay. Alright. Ang usually, ang nagiging advice naming mga abogado sa mga ganyang klase ng kaso, mag-file na talaga sa court kung criminal offense case. Ngayon, Attorney, pasensya na, I have to move it faster kasi medyo kulang na sa oras. Attorney, may tatanong din ako isa pa kasi nagkaroon na rin po ng request from police station ng MPD noong January 3 para makuha ang kopya ng CCTV pero hindi pa rin daw ibinibigay ni Kapitan hanggang ngayon. Ang petsa na po ay, kung hindi ako nagkakamali, is January 27. So, napakatagal na ng panahon, 24 days, hindi pa rin i-turn over ng barangay. Kasi sir, nakikita namin nagiging delay dito yung mismong Kapitan. Hindi pag-aari ng barangay yung video. Ganito sir. Huwag kayong mag-alala kasi immediately after our call, we are
we are also going to coordinate with the barangay concerned to our field Okay. office so we can get yung narration din Okay. nila ng facts. Attorney, So, ipasa ko yung lang din reason for yung the delay- phone kay Sir Ben. No? Pasensya na po. Ito, si Sir Ben. Pero sir, ganito. Attorney, ganito na lang, ano? Let me just state the fact. Yung pong copy ng CCTV, hindi po pagmamayari ng barangay. It was turnover sa barangay by a business establishment which eventually tinatago ng barangay. So this is, yun pong importante na bagay. Let me clear that. It is not the barangay video yan. So, it is a CCTV na binigay allegedly ng may-ari ng video na yan sa barangay. Nakita rin ng pamilya ng biktima. Nakita niyo, di ba? Yung pananakit ng police major. Ang problema, this is an obstruction of justice tulad ng sinasabi namin dito na hindi nakikita rito, na importante rito siguro, ipatawag na lang siguro ng inyong, kung meron man, yung USEC ng Barangay Affairs and lecturean tong kolokoy na barangay chairman ng Tondo na kung sino tong Herodes na to. I'm angry because he's now impeding, he's now obstructing, and at the same time, ako, nakikinig sa atin yung spokesperson ng PNP sa MPD, para makita natin, mailabas natin lahat itong mga bagay na dapat malaman. So in your case, why cannot you simply talk now on the air and address itong si barangay chairman para marinig natin na you are now inviting him to, well, basically explain in 24 hours or whatever it is on the situations, why is he in possession, si Attorney Kapitan Rolando Reyes. Can you just simply in this program call his attention to cooperate and make sure ibigay naman yon para makapag-umpisa itong mga complainant, mag-file ang complaint sa police. In the absence of the evidence, magiging he says, she says dito. May audio, may video rito na sinorender ng computer shop. Can you now call dito kay Barangay Rolando Reyes, Barangay 208 Tondo, Manila? Kung kinakailangan siguro, patawag pa dito sa tanggapan ni Mayor Isko Moreno. Madali lang naman to. Hindi naman to magsisino-sino. Total, under naman siya sa barangay. Maybe you can tell him now exactly what needs to be done para mapabilis yung investigasyon ng police. Sige sir, we're going to help po on this matter. We're going to update again po yung sila Mar about dun sa mga magiging update namin. Pero immediately after our call, gagawa na ho kami ng memorandum for the barangay para i-address tong matter na to. Okay. Is a memorandum, is that a summon or just a warning or just a notice? Sir, we're going to, yun po, yung napag-usapan natin dito, we will request the barangay to explain. And then yung basis regarding supposedly yung cooperation niya with yung para sa release po ng CCTV footages. Kasi, Sir, okay, ganito lang, baka everybody. The actions that we want is, can you summon him or can you just tell him exactly on the air now to say, hey, work with the family who's basically wanting to file a complaint, tigil na investigahan sa barangay, papasok ng pulis dito, December 31 pa to, ilang araw na, hindi naman lang magagawa to, tsaka teka muna, alam naman natin, may laws, may batas dito, pampulis na to So you can tell si Barangay Rolando Reyes, mukhang hindi ko maintindihan tong barangay chairman na to, baka pwede mong sabihin, kinakailangan natin para bot pa to kay yung nag-aspire na maging presidente, na inyong DILG secretary, baka pwedeng sabihin din sa USEC ng Barangay Affairs, hey, cooperate or else evaporate. Kung po pwede lang sabihin yun. Siguro sir, mabait lang kayo pero para sa akin, the usual thing na ginagawa po ng ibang mga legal, lalo-lalo in the past mga DILG, they would even summon and invite. They would summon and invite right away and send a letter for invitation to explain why he's not cooperating. Yeah, sir. Ganun lang gusto ko sana malaman. But anyway, sir, inaasahan po natin na gagawin niyo po yung sinasabing tama Yes, niya. sir. Okay? Sige. Thank you very much, sir. Thank you very much. Okay. Okay, no problem. Okay, ganito lang. Babalik tayo ulit dito. Captain, Major Ines, nandiyan ka pa? Yes, Sir Ben, nandito. Okay, Major Ines, ganito na lang. We will help facilitate. We will now come in and investigate this and even go to the house, doon sa barangay lugar nila. And we will now ask even pati yung may-ari ng CCTV. So we can siguro facilitate on a faster way na hindi na kasi matagal na to There's no,
December, New Year's Eve pa to eh. 31. 31 nangyari eh. Ganun lang ang 28 nangyari. days na Eh, may- 28 days na. This is too much. Sa amin, Major, we may have, we may medyo magkasalungatan nga siguro ng ating mga pananaw. Pero at the end, there will always be a common ground for solution. Siguro at this point, ako po nagpapasalamat sa inyo and your cooperation will be coming in. And thank you so much. Expect our investigators to come right in para mag-imbestiga po rito. Police Major Ines, thank you so much. Yes, Sir Ben. Sir Ben, maraming salamat. At makakaasa po kayo doon sa kagyat nating tulong dito sa ating nagrereklamo. At yun nga po, katulad po ng binanggit natin sa inyo kanina. Gagawa po natin lahat ng pamamaraan na kung sakali po makita natin na talaga meron pong paglabag o kaya meron po talaga, sabi nga natin, ay pagmamalabis itong polis natin, makakaasa po kayo doon sa kagyat nating action tungkol dyan. Alright, maraming salamat po sa inyo. Okay.